Dalawang drug suspect ang nasawi matapos di manong manlaban sa mga pulis sa Maynila at sa Caloocan City. Sa Pasay City naman, pulis naman ang napatay ng drug suspect na puntirya ng operasyon. Ang ina ng isa sa mga napatay na suspect na mga pulis may apela kay Pangulong Duterte. May report si Emil Sumangil. Mahal na Pangulo, tao lang kami, mahirap. Pero hindi makatwiran yung ginagawa ng mga tao mo. Labis ang hinagpis ni Mary Flor Corpus nang mapatay ang kanyang anak sa drug by bust. Ayon sa mga pulis na nilaban umano ang suspect na si Mark Angelo Concepcion kaya napatay. Nakuha sa kanya ang isang baril at hinilalang shabu. Aminado si Mary Flor gumagamit ng iligal na droga ang kanyang anak pero hindi raw tulak. Alam ko na gumagamit ang anak ko pero alam ko hindi siya puser. Natokhang na siya. Hindi maglalaban yan. Takot po sa pulis yan. Takot sa pulis ang anak ko. Takot sa away ang anak ko. Panawagan niya kay Pangulong Duterte. Merong mas matataas. Merong pinangangalagaan ng iba niyang nakakatataas. Pero hindi nahuhuli, hindi napapatay. Pero kung sino yung maliit, siya yung pinapatay nila. Sana, magising din kayo. Maanting niyo ko rin ang puso mo. Kung totoong tao ka, kung totoong ama ka, kung totoong ama ka ng sambayanan. Ang mga batang ito naman ang naulila nang mapatay ang kanilang amang si Fernando Soriano matapos umanong manlaban sa mga pulis na rumesponde sa isang tawag sa 911. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 38 baril at 5 pakete ng iniinalang shabu. Ano daw carrying a firearm. Tumakbo yung lalaki, hinabol ng mga pulis, then nagpaputok, nag-retaliate yung pulis hanggang umabot sila dito sa may bahay niya. Pero sa anti-drug raid sa Pasay City, ang mga pulis ang naisahan ng mga suspect. Pinapasok sila, tingnan nyo, sabi ganun lang. Yung pala, pag doon may kurtina sa kabila, may pintuan pala doon, paghawin ng kurtina, yun na, nupakan silang dalawa. Sugatan si PO1 Harley Garcera matapos tamaan ng bala sa kilikili. Pero ang kasama niyang si PO1 Enrico Domingo patay matapos mapuruhan ng bala sa mukha at dibdib. Ang bumaril daw sa mga pulis, si Randy Cadiente Lizardo na tinutugis na ngayon kasama ang kanyang asawa at 2 iba pa. Yung refusing to reform talaga ay talagang ito ay mga hindi magpapauli ng buhay. Meaning na determinado silang lumaban to any officers of the law. Sa tala ng PNP mula July 1, 2016 hanggang kaninang alas 6 ng umaga, 2,180 na ang napatay na drug suspect. Mahigit 43,000 naman ang naaresto. Mahigit 1 milyon naman ang sumuko. Sa hanay naman ng mga otoridad, 21 pulis at 3 sundalo ang napatay habang nagsasagawa ng anti-drug operation. May mga nasugatan din. Samantala, inihain naman sa Kamara ang isang resolusyong nananawagang bumuo ng isang special task force na mag-iimbestiga sa mga collateral victim sa giyera kontra droga. Ito yung mga inosenteng sibilyan na nadamay lang. Ang ilan, nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala o napagkamalang suspect. Atasan daw ang task force na imbestigahan ng mga drug by bus operation ng pulisya, tukuyin ang mga collateral victim at yaking mababayaran ng danyos ang kanilang mga pamilya. At kung may sapat na basihan, ang task force din daw ang magre-rekomendang usigin ang mga responsable sa pagkamatay ng biktima. Sa panayam sa Malacanang, tinanong ni Jessica Soho si Pangulong Duterte tungkol sa collateral damage ng kampanya kontra droga. Paano naman ho, Mr. President, yung mga collateral damage lang? Yung mga tinamaan ng stray bullet, yung mga pinag-initan lang, sinabay na, sinakyan na itong war on drugs nyo. Remember, I declared war. So always there are collateral damage because you cannot control the trajectory of bullets. A policeman has every right to shoot if he is in danger of losing his life. And he cannot control at tumagis yung bala sa tao ng isang tao pa, bata man. Well, I'm sorry. But you know, there are always casualties. That's why it's war. Emil Sumangil, GMA News.